Sa gitna ng pagod at kawalan ng pag-asa, may darating na tao na magpapaalala kung gaano pa rin kaganda ang mundo. Sandwich generation refers to the adult experience of stress from caring from both aging parents and children. Sabi pa ni Eleonora habang nakatayo at ang tingin ay nasa pisara. Ang makulit at maliit niyang kapatid ay pilit na tumatakas sa mahigpit niyang hawak. Usually happen during, sunod na tanong ng professor niya. It usually happen during the middle adulthood, under the cognitive development. Saglit niyang tinignan ang 4 na taong gulang na kapatid. Aiden, wag ka na munang makulit, please. Pakawalan mo muna siya, hindi naman siguro lalabas yan. Utos ng professor. Wala nang nagawa dahil naistorbo na ng bata ang klase. How about the difference between the crystallized intelligence and fluid intelligence? I don't know, Prof. Kakadiscuss ng kanina, nakalimutan mo kaagad? Sinamahan ko po kasi sa banyo si Aiden. Nagtagal kami doon, pasensya na po. Napayuko na lamang siya. I understand your situation, Iha. Pero sana, panindigan mo ang desisyon mo na pagsabayin ang pag-aaral at pag-aalaga sa kapatid mo. You're one of the honor students here, right? Kaunti na lang malalaglag ka na sa laude. I'm so sorry, Prof. Sit down. Anyone who can differentiate crystallized intelligence from fluid. Napabuntong hininga ang dalaga. Nakampante siya nang makitang naglalaro lang sa likod ang kapatid. Ifinokus niyang atensyon sa guro, ngunit makalipas lang ng 5 minuto ay hindi na niya mahagila pa si Aiden. Alisa, pasabihan na lang si Prof mamaya sa next subject kapag hindi ako umabot. Nakalabas kasi si Aiden. Baka mamaya kung saan na napunta yun. Mabilis na anya habang kinuha ang mga gamit. Hala, kanina nandyan lang siya. Hindi ko rin napansin na umalis. Tara, tulungan kita na maghanap. Sagot ni Alisa. Hindi na, ako na lang. May klase pa tayo after 5 minutes. Baka hindi na tayo papasukin ni Prof kapag na-late tayo. Mauna na muna ako Hindi na niya ito hinintay na sumagot. Nagmamadali siyang lumabas. Umabot ng halos 10 minuto bago niya natanaw si Aiden sa loob ng campus. Buhat ito ng isang makisig na lalaki. Bakit kasi ayaw mong sabihin ang pangalan mo? Mabait naman ako. Dadalhin kita sa mama mo. Dinig niyang sabi ng lalaki. Aiden, pinakaba mo ko. Bakit ka ba lumabas ng room? Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo. Naluluhang anya at inagaw ang bata sa lalaki. Huwag mo na ulit gagawin yun Dito ka lang sa tabi ko palagi. So, you're his mom? Seryosong tanong ng lalaki. Alam mo bang umiiyak kanina yan nang makita ko? Takot na takot. Hindi alam kung saan pupunta. Mabuti sana kung maliit lang tong campus. Paano na lang kapag nakalabas yan? May magagawa ka pa ba? Umakyat ang dugo ni Eleonora sa ulo. Pinawi naman yun ng maliit na boses ni Aiden. Ice cream po tayo? Gusto mo ba ng ice cream? Next time, magsabi ka na lang. Bibilhan naman kita Huwag mo na akong iwan ng ganun, okay? Okay, sorry po. I'm talking to you, miss. Alam mo, salamat dahil ikaw yung nakahanap kay Aiden. Pero hindi mo naman ako kailangan sumbatan ng ganyan na para bang alam mo lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Sinamaan niya ng tingin ang lalaki. Reasons. Pwede kitang i-report sa DSWD dahil sa kapabayaan mo sa anak mo. Anak? Ewan ko sa'yo. Salamat na lang, mister. Ano bang gusto mo nang maibalik ko yung kabutihan mo? Mister. Pag-ulit pa nito. My name is Harvey. Okay, tapos ka na ba? Pwede na ba kaming umalis? Saan kayo pupunta? Wala ka na doon, okay? Teka, huwag ka na munang umalis. Bakit kailangan manghawak? Away po kayo? Pabulong na tanong ni Aiden. No baby, we're just talking. Nakangiting sagot ni Harvey. Nakasimangot naman ito nang bumaling sa kanya. Paano ako makakasigurong ikaw yung mama ng bata? Baka mamaya nagpapanggap ka lang. Kidnapper ka Sa tingin mo may mangkikidnap dito sa loob ng campus, mag-isip ka nga. We're not sure kaya hindi dapat magpakampante. Give me some proof na ikaw yung mama niya. Hindi ba kami magkamukha? Ewan, ang cute ng batang yan, masyado kang dragon Inirapan niya si Aiden. Aiden, what's your full name? Po? Buong pangalan mo, baby. Sabihin mo sa unggoy na to kung anong buong pangalan ng gwapong baby ko. Aiden Valdez po. 4 po ako. Ipinakita pa nito ang 4 na daliri. Mimi ko si Ilya Valdez. It's Eleonora pero hindi niya pa kasi kayang banggitin ng buo. Ano,
Kontento ka na doon or gusto mo pang ipakita ko sa'yo ang birth certificate ko? Napailing ang lalaki. Naninigurado lang din ako para sa kapakanan ng bata. I understand. Thank you for your concern, mister. I already told you my name. I'm Harvey. Okay, thank you, Harvey. May klase ka pa ba? Gusto raw ni Aiden ng ice cream. Bigyan mo na yung bata. Ice cream, Mimi. Nagkumawala si Aiden kaya binaba niya ito. Bili tayo ice cream po. Doon tayo sa labas bago umuwi, Aiden. Mas mura doon saka mas masarap, 'di ba? My treat. Huwag mo nang tiparin ng bata. Tara, Aiden. What flavor do you want? Bili po ice cream? Excited na tanong pa ng bata. Yes, ililibre ko ang cute na batang to. Gusto mo ba yon? Opo. Isa, tsaka dalawa, tsaka tatlo, patong-patong po. Napatitig siya sa lalaki nang tumawa ito. Okay, 3 layers. Ang takaw naman ito. Binuhat ni Harvey ang bata. Ano, tatayo ka na lang ba dyan or sasama ka sa amin? Gutom na tong bata. Wag na, kayong dalawa na lang, sasamahan ko lang kayo. Libre ko naman eh. Kung kanina mo pa sinabing libre, edi sana kanina pa tayo nakaalis. Tara na nga. Iling-iling na sumunod si Harvey. Panay ang pagkausap nito sa bata kahit na minsan ay hindi na maintindihan ang sinasabi ni Aiden. Makalipas ang ilang minuto ay nasa loob na sila ng ice cream parlor. How old is he again? Tanong pa ni Harvey habang nilalantakan ng ice cream na nasa tasa. Kaka 4 years old niya pa lang. Ikaw, ilang taong ka na? 20. Maikling sagot niya. Dungis mo naman, Aiden. Wala tayong baong damit Too young. Bulong pa ni Harvey. Hayaan mo siya. Paliguan mo na lang mamaya pagdating. Na para bang sa'yong mapapagod kung makapag-utos? Napairap siya. Ikaw, ilang taong ka na? 20. Pero para kang 30 anyos kung makapagsalita kanina. Why? Concern lang naman ako sa bata. Mimi, more pa po. Inabot dito ang baso. Tama na, sasakit niyang ngipin mo mamaya. Sa'yo na lang tong sa akin, busog na ako eh. Inabot ni Harvey ang tasa. Ikaw, ubusin mo na rin yan, natutunaw no. Wag na, eto na lang yung akin yung ibibigay ko. Shh, wag na, hindi naman ako mahilig sa matamis. Bigong napasandal na lang si Eleonora. Anong program mo? Bakit nakarating ka sa building namin kanina? Hindi ba obvious sa ID ko, Eleonora? Malay ko ba kung sa'yo ba talaga yan? Napailing ang lalaki. Mechanical engineer. Ikaw, psychology. Oo, paano mo naman nalaman? Hindi pa ako nakakabili ng program lanyard namin. Sa psychology lang naman may magaganda eh. Itinago nito ang ngiti sa pag-inom ng tubig. Mimi, trabaho ka po mamaya. Napalingon sila sa nagsasalitang si Aiden. Bukas pa, Aiden. Nakapag-payout na ako kahapon sa SK kaya magpapahinga na muna ako sa work. Pinisil niya ang pisngi ng bata. Anong gusto mong ulam mamaya? Chicken po. Okay, magchi-chicken skin tayo mamaya. Sabi niya sabay tawa at sinabayan ni Harvey. Wala ka na bang class? Pauwi na rin naman ako mamaya. Ihahatid ko na kayo? Wag na. Isang sakayan lang naman yung bahay namin eh. Sige na, makakatipid ka rin sa pamasahe. Ikaw na naman yung sasagot ng pamasahe. Wag na. Kung makaasta ka parang ikaw yung tatay ni Aiden ha. May kotse ako, Eleonora. Wala kang babayarang pamasahe. May aircon? Oo, ihatid ko na kayo. Ikaw ang bahala, basta kami ni Aiden mahilig sa libre. Nakangiting pinagmasdan ni Harvey ang dalawa. Buhat pa rin ito si Aiden kahit na nang papunta na sila sa parking lot. Ramdam ni Eleonora ang pagkapahiya nang titigan ni Harvey ang tagpi-tagpi nilang bahay pagkadating. Hindi pa kasi ako nakakapaglinis ng loob ng bahay. Gusto mo pa bang pumasok? Kaso baka hindi ka maging komportable. Ako nang bubuhat kay Aiden. Kaagad nitong iniwas si Aiden. Tulog na kasi ito sa bisig ni Harvey. Open the door. Ilalapag ko siya sa kama niyo. Baka magising pa kapag kinuha mo eh. Walang bakas ng panghuhusga sa mga mata nito. Nahihiyang pinapasok niya ang lalaki. Kama na kaagad ang bumungad pagkapasok. Pasensya na, wala talaga akong oras para maglinis eh. Buong araw pa ako sa trabaho kahapon. Gusto mo ba ng juice? May nabili yata ako dito kahapon. Ititimpla ko na. Don't bother. Mainit dito. Paano bubuksan tong, what do you call this? Helicopter? Clip fan yan. Teka, umupo ka na muna doon. Pawis na pawis ka na oh. Ikaw din. Hindi ka ba muna magpapalit ng damit? Mamaya, diyan ka na muna. Ayaw mo ng juice magkape ka na lang.
Black coffee to pero lalagyan ko na lang ng gatas ni Aiden. Ayos lang ba? Ikaw ang bahala, Eleonora. Lihim siyang napanguso. Nakatitig lang sa kanya ang lalaki habang ipinagtitimpla niya ito. Saan ka nagtatrabaho? Sa malapit na coffee shop lang, Harvey. Tuwing walang pasok lang ako nag-work doon kasi kahit papano kasya naman yung sweldo kapag sinama sa natatanggap ko sa scholarship. Nasaan yung tatay ni Aiden? Patay na, Harvey. Kaya kami na lang dalawa. Oh, uminom ka na muna. Walang tinapay eh. Bibili na muna ako sa labas. No, stay here. Pawis na pawis ka na rin. Magpahinga ka na muna. Isa lang yung clipa namin eh. Sorry, mainit. Ayos lang. I like your coffee. Tres lang isa niyang black coffee. Huwag mo nang ine-etsos. Natawa naman ito. Paano pala bukas si Aiden? May work ka pa. Dinadala ko siya doon pero nasa staff room lang siya madalas. How about kapag nasa school? Kasama siya sa klase. May instances lang na may mga professor na hindi kinakaya yung kulit niya kaya naiinis kapag naiistorbo yung klase. Pero madalas naman natutuwa din naman sila sa bata. It must be so hard raising a child alone. Malungkot siyang napangiti sa sinabi nito. Mahirap. Sobrang hirap talaga. Pero wala namang choice, diba? Instead of dwelling on the fact that it's really hard, I might just focus on finding solutions on how will I raise him. Wala namang kasing mangyayari kapag ina-overthink mo kung gano'n kahirap. Masakit na nga sa ulo magpalaki ng batang mag-isa. Dagdag sakit sa ulo pa kung iisipin mo lalo yun. You're just 20 and you're thinking that way. I'm so proud of all single mom Eleonora. Ako din. Hindi ko nga alam kung paano nila nagagawa yun eh. Tapos ngayon ako na yung nakaka-experience. Tingin mo mapapalaki ko ng maayos si Aiden? Ngumiti ang lalaki. Napalunok na lang si Eleonora at nagpanggap na naubo. Of course. Aiden's so lucky to have you as his parent. Anyway, kailangan ko nang umuwi bago magdilim. Dahil nag-promise ako kay mommy na sasabayan ko siya sa dinner tonight. Hindi na ako makakapagpaalam kay Aiden. Can you tell him na thankful ako na nakilala ko siya today? He's so adorable. Sige, ihahatid na kita sa labas. Wag, lock the door after I leave. Tinanaw niya ang lalaki mula sa pinto. Mag-ingat ka sa pag-uwi ah. Thank you sa lahat ng ginawa mo today. Nakangiting tumango naman ito. Hahayaan mo naman akong bisitahin si Aiden paminsan-minsan, diba? Ikaw, kung may free time ka, feel ko hahanap-hanapin ka rin ng batang yun eh. Wala kasing ibang kaibigan. Then that's great. Bukas wala rin akong pasok. Pwede ba akong pumunta sa work mo? Pwede kong bantayan si Aiden habang nag-work ka. Sure ka ba? Sa una lang masayang mag-alaga ng bata ah. Pero mahirap ang sinasabi mo, Harvey. Masaya naman kayong alagaan, Eleonora. Ha? I'm going. Here's my calling card, Eleonora. E-text mo sa akin ang address ng coffee shop. Pupunta ako bukas ng tanghali. Okay. Mag-ingat ka sa pagdadrive ah. Sure, I'm leaving. Kumaway pa ito bago pumasok sa kanyang sasakyan. Pinanood na muna siya nitong ilock ang pinto bago tuluyang umalis. Napahawak na lang sa dibdib si Eleonora. Bakit parang ang bilis ng nangyayari? Paano niya ako napapayag na pumasok sa dito sa bahay ko? At nagkape pa talaga. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, maagang gumising si Eleonora upang maghanda sa pagpasok sa trabaho. Pinaliguan niya rin si Aiden at binihisan. Halatang inaantok pa ang bata. Makikita po natin si Papa? Mahinang tanong nito habang buhat niya papunta sa sakayan. Anong Papa? Si Harvey ba? Gulat na tanong niya. Opo. Aiden, hindi mo naman sa Papa. Sige ka, baka multuhin ka ni tatay niyan. Para po kasi siyang tatay. Bait-bait po sa akin. Bili niya po ako ng ice cream. Isiniksik nito ang mukha sa leeg niya. Kuya yung itatawag mo sa kanya ha. Kapag narinig ka nun na Papa yung tawag mo sa kanya, baka magalit yun. Ang bata pa niya para maging Papa. Tsaka baka hindi niya magustuhan yun. Bait naman po si Papa eh. Aba, talagang makulit ka ha. Bakit ako tawag mo lang ate, hindi mama? Eh, gagalit ka po minsan eh. Mas mabait po si nanay. Napanganga na lang siya. Hindi na niya nagawang makasagot dahil dumaan na ang sasakyan nilang jeep. Nang makarating sa trabaho ay kaagad niyang iniwan sa staff room si Aiden at nag-iwan na lamang siya ng coloring book doon. Good morning, ma'am. What can I get for you today? Nakangiting tanong niya sa customer. Hi, can I get iced Americano and chocolate croissant? Sure, yung iced Americano po. Sweetened or plain? Just plain. Got it, ma'am.
Would you like any milk or syrup added? Nope. Alright. To go po or for here? To go please. Mabilis na tinapos niya ang pag-aasikaso sa mga sumunod pang customer. Palihim siyang napabuntong hininga nang marinig ang bell tanda ng pagkakaroon ng bagong customer. Good morning, sir. What can I... Harvey? Nanlaki ang mata niya nang makita ang maliwanag nitong mukha. Good morning, pretty cashier. Can I order 1 hot Eleonora? Sweetened, please. To go din pala. Nakangising biro pa nito. Baliw, anong ginagawa mo dito? Babantayin ko si Aiden, diba? Nasaan na yun? Nasa staff room. Tinitignan ko naman siya from time to time kaya hindi na kailangan. Umorder ka na lang at i-priority mo lahat ng kailangan mong gawin today. Aiden and you are my priorities today. Ilabas mo muna siya. May pasalubong pa akong laruan. Harvey? It's fine, Eleonora. Dito lang din naman kami ni Aiden sa loob ng coffee shop. O-order din ako para hindi kami mapalabas. Napasimangot na lang siya. Nakakahiya naman kasi. Wala ka bang ibang gagawin? Asikasuhin mo muna yung poging VIP customer, Eleonora. Ako muna dito. Pagsingit ng isa nilang kasamahan na si Jessica, pinuntahan niya si Aiden at inabot sa lalaki. Pumwesto naman ang mga ito malapit sa kanya. Papa, lalaro po tayo? Excited na tanong ni Aiden. Papa, what? Aiden, napag-usapan na natin ang tungkol dyan, diba? Napanguso si Aiden. Tila maiiyak na. No, it's okay. Nagulat lang ako pero hindi ako galit. Nakangiting saad ni Harvey. Ako na yung papa mo Wala ka ng ibang tatawaging papa. Opo, papa. Yumakap pa ito sa lalaki. Sorry. Bulong niya dito. It's okay, bata lang to, Eleonora. Huwag mo nang pagsabihan. Fine, magsabi ka kapag hindi ka komportable sa pagtrato sa'yo ni Aiden maiintindihan ko. I'm enjoying his company, so that's impossible. Babalik na ako Nag-breakfast ka na ba? Libre ko na. I'm good, Eleonora. O-order kami maya-maya lang. Hindi niya maiwasang tignan ng paulit-ulit ang dalawa sa buong oras na nagtatrabaho siya. Nang mananghalian, pumunta sila sa malapit na karinderya upang kumain. Sure kang okay lang sa'yo na dito tayo kumain? Baka mamaya sumakit yung tiyan mo kasi hindi ka sanay. Anya kay Harvey nang ilapag ang mga in-order niyang pagkain. Yehey! Gulay! Masayang saad naman ni Aiden. Kung alam mo lang kung saan kami pumupunta nun para makakain ng tusok-tusok, Eleonora. Nakangiwi na lang siya. Sige na, kumain ka na. Tortang talong tsaka minudo na lang yung in-order ko para sa'yo. Anong ulam mo? Ginisang ampalaya na may itlog. Hati na kami ni Aiden. Hindi naman niya mauubos yan. Order something for you. Ako na ang magbabayad. Baliw, masasayang lang yung pagkain kasi hindi naman kami matakaw ni Aiden. Tsaka may libreng sabaw naman Eleonora. Kumain ka na nga. Pagkatapos magpahinga ka na, ayos na kami ni Aiden. Kakain na po ako, sabi ni Aiden kasabay ng pagpapakyut. Here, wag masyadong makalat Inabot ni Eleonora ang kutsara sa bata. Paano kakain yan? Binigay mo na lahat sa kanya. Tila masama ang loob na pahayag ni Harvey. Pagkatapos nga niyang kumain, pinagpapawisan ka ng sobra mainit ba? Nilabas niya ang panyo at pinunasan ng noon nito. Pasensya na, mainit masyado dito sa karinderiya Hinawakan nito ang kamay niya. Wait here. O-order ako ng pagkain mo. Ubusin mo yun. Wala siyang nagawa ng tumayo ito kaagad. Nakagat na lang niya ang labi nang ilapag nito ang bagong order ng pagkain. Tortang talong at minudo rin ang ulam. Kumain ka na. Anong oras na matatapos na yung lunch break mo? Masungit na utos pa nito. Salamat. Babayaran ko na lang sa pagsahod. No need. Napanguso na lang siya sa kasungitan nito. Wala na tuloy siyang naging palag nang hanggang matapos ang shift niya, ay ito na yung nagbantay kay Aiden. Hinatid pa sila sa bahay. May pasok ka ba bukas? Susunduin na lang kita para makatipid ka sa pagpasok. Anong oras ba? Tanong nito matapos ihiga si Aiden sa kama. 8:00 yung pasok ko hanggang 1:00. Hindi na muna ako papasok sa trabaho bukas kasi natambakan ako ng trabaho sa research namin Malumanay na sagot ni Eleonora. Okay, I'll pick you up. Sige. I'll go ahead. Lock the door, okay? I-double check mo lahat ng lock bago matulog. Oo, salamat Harvey. You're welcome. Hinaplos nito ang ulo niya. I know you're tired too. Magpahinga ka na rin kaagad, okay? Kailangan ko pang tapusin yung chapter 2 ng research namin. Hindi ba pwedeng bukas na yan? Chapter 3 naman bukas. Saan ka gagawa? Dito sa phone ko, saan pa ba? Pilit siyang tumawa. Wala kang laptop. Mahinang tanong nito.
Wala, saan naman ako kukuha nun? Sige na, mauna ka na, malalim na yung gabi oh. Dahan-dahan itong napatungo. I'm going now. Thank you for today, Eleonora. Maraming salamat din, Harvey. Sana hindi ka namin masyadong naabala ni Aiden. Hindi kayo kailanman naging abala sa akin ni Aiden, okay? Dahan-dahan siyang tumango. Malakas ang pintig ng puso niya kahit na nang makaalis na ito. At dumoble pa ang pagwawala no nang bumalik ang lalaki upang ibigay ang lumang laptop. Sige na, Eleonora, tanggapin mo na. Hindi ko naman na yan ginagamit. Nakatambak lang yan sa bahay. Mas mapapakinabangan yan kapag nasa sayo. Pamimilit pa ni Harvey sa kanya. Baliw ka ba? Ang mahal-mahal nito. Tapos nakatambak lang sa inyo. Wala akong pambayad, Harvey. Mahinang sagot niya dahil natutulog na si Aiden. Hindi naman kita sinisingil. Kahit na, hindi ko pa rin tatanggapin to. Ang tigas naman ng ulo mo. Second year ka na, Eleonora. Puro research yung psychology, diba? Kailangan mo yan. Saka mo na ako bayaran kapag nakagraduate ka na. Pero hindi pera yung gusto ko. Ang tagal pa nun. Baka pagalitan ka ng parents mo sa ginagawa mo, Harvey. They'll understand, Eleonora. Sige na, tanggapin mo na. Gabi na masyado. Hindi pa ako makaalis dahil ayaw mong kuhanin. Napasimangot siya nang kunin nito ang kamay niya at iabot ang laptop. Nakakainis ka. Bakit ganyan ka kabait sa amin? Pigil ang iyak na tanong niya. Muling natawa ang lalaki. Huwag kang umiyak ah. Lumalaki yung butas ng ilong mo. Napalo niya ito. Hindi naman eh. Hindi nga. Joke lang yun. Basta gamitin mo yung laptop palagi ah. Thank you, Harvey ah. Ang laking tulong sa akin ito ngayon, promise. Babayaran kita kapag natanggap ko na yung pera sa scholarship namin. Hindi lang buo pero huhulog-hulugan ko. Wala naman akong sinabi na bayaran mo ng pera yan. Ano bang gusto mong ibayad ko dito? Medyo napataas na ang boses niya. I'll tell you soon. Kinindatan pa siya nito. Napangiwi na lang siya. Totoong naging maginhawa ang buhay pag-aaral niya nang dahil sa laptop ni Harvey. Sa mga sumunod na araw ay hindi talaga sila tinantanan ng lalaki. Madalas itong nakatambay sa bahay nila kahit sa sobrang liit lang noon at mainit pa. Papa Harvey! Pasigaw na bati ng bata. Pumasok ito, dala-dala ang 2 plastic na may lamang grocery. Hello baby, you missed me? Kaagad nitong binuhat ang bata. Opo, umuulan po kaya akala ko po hindi ka pupunta. Nabasa ka po? Nope, nakakotse ako eh. Tigas ng ulo, sinabi nang wag pumunta dahil basa yung kalsada eh. Napailing na lang si Eleonora. Wag mong pansinin yung mama mo, may dalaw lang siguro kaya ang sungit-sungit. Dinig niyang bulong ni Harvey sa bata. May mga pasalubong ako sa'yo lahat ng to okay? Wag nating bigyan si mama mo kasi galitin. Pero hindi po ako marunong magluto ng ulam. Tila na mo problemang saad ni Aiden. Natawa na lang si Eleonora habang nakaharap sa laptop. Di tuturuan kita. Kailangan mo nang matuto para kapag bumuo ka na ng pamilya, ayos na. 4 pa lang po ako, Papa. Ay, oo nga. Hindi ka pa rin tuli. Papa, bata pa po ako. Sorry. Para ka kasing matanda sa edad mo kapag kausap kita eh. Natatawang bumaling ito sa kanya. Kumusta, misis? Mahirap ba ang research? Inirapan niya ito. Nandito ka na naman, hindi ka ba nagsasawa? Palagi na lang kami yung pinupuntahan mo kapag wala kang pasok. Bakit ako magsasawa? Kung ganito ba naman kaganda ang nakikita ko kapag nandito ako? Saad nito habang nakatitig sa kanya. Dahilan para mamula siya. I mean, kung ganito ba naman kagandang bata ang dinadalaw ko palagi? Umirap na lang siya. Next time, ikalma mo yung mga paa mo sa bahay niyo kapag umuulan na. Mapano ka pa sa labas eh. Opo, hindi na mauulit. Ang naisagot na lang nito. Dahil abala siya sa research, si Harvey ang nag-aasikaso sa bata buong araw. Pinatulog din ito si Aiden at ipinagtimpla siya ng gatas na dala nito kanina. Grind na grind ka. Running for laude ka ba? Pabuling nitong tanong at tumupo sa tapat niya. Oo, hindi pwedeng mawala dahil required yun sa scholarship na kinuha ko. Anya habang ang mata ay nasa screen. Really? Grabe naman. Pumasok ka sa scholarship na ino-offer nila mommy sa company. Need lang doon, walang bagsak na grades. Talaga? Yes. I'll send you the requirements later. Napangisi naman siya. Masyado ka na yatang nagiging mabait sa amin. Baka mamaya masanay kami sa presensya mo niyan. Ayos lang naman. Hindi naman ako basta-basta mawawala, Eleonora. Tuluyan niya itong tinignan. Sinimulan niya rin ang pag-inom ng gatas. Sana nga, kasi hindi ko alam anong gagawin sa oras na hindi ka na namin mahagilap ni Aiden, Harvey. Don't worry. I won't leave you.
Sana nga. Can I ask something? Oo naman, ano yun? Hindi ka ba ma-offend? Basta hindi mahala yung tanong, Harvey. Hindi naman mahala yon. Sige, ano ba yun? Sinong papa ni Aiden? At paanong maaga kang nabuntis? Ano? Naibugan niyang iniinom na gatas. Ako? Maagang nabuntis. Why? Anak mo si Aiden, diba? Anong anak? Wala pa akong anak. Shh, tone down your voice. Ibig sabihin hindi mo anak si Aiden? Malamang, kapatid ko siya, no? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang lalaki. Nakasandal pa ito sa upuan. No way, he's calling you mama. Narinig ko rin kanina. Dito lang niya akong tinatawag ng ganun dahil nga raw papa ka niya, no? At magulang niya raw tayo. Pero ate niya lang ako, Harvey. Tingin mo talaga maaga akong nabuntis at si Aiden yung anak ko. Well, hindi mo naman kasi tinanggi nung una nating kita. Awkward na natawa ito. Napasa po na lang sa noo sa Eleonora. So all this time, akala mo anak ko si Aiden. Hindi naman masama. Pero wow, single mom yung tingin mo sa akin. Kaya ba tinutulungan mo kami? No, of course not. Kaagad niyang sagot. Genuine lahat ng ginagawa ko para sa inyo, okay? Anak mo man si Aiden o hindi, parang totoong anak na rin yung turing ko sa kanya. Pero medyo nakaka-offend Ganun na ba talaga ako kamukhang nanay? Kaya napagkamalan mo ako? What? Of course not. Hindi nga ako makapaniwala nung nakita ko kayong dalawa. Magkamukha rin kayo, masisisi mo ba ako? Hindi mo ba narinig na tinawag niya akong ate nung una? Ito niya lang akong tinawag na mama nung tinawag kanyang papa. Feel na feel niya na tayo yung parents niya. Hinayaan ko na rin dahil kahit papano gusto kong maranasan ni Aiden na may maituturing siyang magulang hanggang paglaki niya. Well, never kong narinig na tinawag kanyang ate. Mama talaga. Kung anak ko siya, nabuntis ako nung 16 and 17. Sino naman kaya yung ama, no? Natawa na lang siya sa sinabi. You never had a boyfriend. Tingin mo may oras pa ako dyan? Wala namang ubos yung oras lalo na kapag mahal mo yung isang tao eh. Para sa inyong mayayaman lang applicable yan, ano? Anong magagawa ng I love you at I miss you kapag nagugutom na kami? Mabubusog ba kami niyan? Eto naman yung natawa. You're so bitter. Talaga? Imposibleng walang naliligaw sa'yo. Oo naman, pero wala akong pakialam sa kanila. Good. Bakit naman? Focus on your goal. Hayaan mo yung mga lalaking yan. Wala kang mapapala sa kanila. Meron din kapag mayaman sila. Tumawa siya ng malakas. Napatakip din ng mapagtantong natutulog si Aiden. Joke. Sinamahan siya ni Harvey habang tinatapos niya ang gawain sa thesis. Ilang beses itong naglalagay ng snack sa lamesa para hindi siya antukin. What's your research all about? Buti kinaya mo na mag-isa lang gumawa niyan. Usually by group yung research, right? It's about childhood family satisfaction and commitment to singlehood among the young adults. Nakangiting pahayag niya. Wow! Pero bakit yan yung napili mong study? Because I can relate. Pero gusto ko ring malaman at mapatunayan na may epekto or somehow there's a relationship between those two. You're planning to stay single forever? Hindi ko masasabi dahil hindi pa naman tayo sigurado kung anong mangyayari sa future. Yeah, hindi yun mangyayari. Masyado ka naman yatang confident sa pagkakasabi niyan. Bakit? Because I said so. Mayabang nitong ipinag-cruise ang braso sa dibdib. That's a great study, Eleonora. Malakas ang pakiramdam ko na magiging best research title yan sa graduation. Napairap na lang siya. Nasasabi mo yan kasi hindi mo pa nakikita ang research paper ng mga kabatch ko. I don't need to see their research paper. Wala naman akong pakialam sa kanila. Daming arte. I'm telling the truth, Eleonora. Tila nag-iinarting anito. And I want you to know something. Ano naman? I hope someone comes into your life and makes you realize that having a family someday is the most wonderful thing a person can experience. At kapag dumating yung taong yun, sana maalala mo pa rin ako. Hindi ka naman madaling kalimutan, Harvey. Sinasabi mo lang yan pero kapag nakapag-boyfriend ka na, bawal na ako dito. Bakit naman? Dahil sino bang matinong boyfriend na hahayaang may bumisitang lalaki sa bahay ng girlfriend niya? Kung ako yung boyfriend mo, sigurado akong magwawala ako ng sobra. Ang problema, hindi naman ikaw. Sinimangutan siya nito. Tapusin mo na nga yan. Inaantok na ako. Bakit kasi hindi ka pa umuuwi? Anong oras na? 1:00 na pala.
Hindi ko napansin na masyado ng late. Delikado na sa labas kapag bumiyahe pa ako, no? Oo, pero hindi ka pwedeng matulog dito. Bukod sa hindi tayo kasya, hindi ka rin magiging komportable. Ayos lang sa akin, dito ako sa sahig. Sa ibaba niyo ni Aiden, please. Paano kapag may nangyaring masama sa akin sa labas? May makasalubong akong adik. O kaya madilim na kalsada tapos hindi ko makita yung daan. Oo na. Ang dami mo pang sinasabi. Isa lang yung extra namin na kumot at unan. Ayos lang ba? May baon ako sa kotse. Teka, kukuhanin ko lang. Nagmamadali itong lumabas. Naiiling na napangisi ang dalaga. Hindi marunong magsinungaling. Masyadong halata na sinadya niya lang. Ay, Harvey. Nangyari nga ang inaasam ni Harvey na matulog sa bahay nila. Hindi yun ang huling beses dahil nasundan pa ang mga to. Paminsan-minsan itong nagdadala ng grocery at may pagkakataong si Harvey ang nag-aalaga kay Aiden kapag busy si Eleonora. Pasensya na. May times talaga na nakakaihi si Aiden kapag tulog siya. Nagkataon pang angkas mo siya habang pauwi tayo. Ayun tuloy ang panghimo na. Maligo ka kaya muna dito. May malaking damit naman ako eh. Pwede kong ipahiram sa'yo. Kagatlabing pahayag ni Eleonora isang araw makalipas ng ilang buwan. Ayos lang, may baon naman akong damit sa kotse. Pwedeng pakuha. Hinubad nito ang t-shirt sa harapan niya. Here's the key. Nasa compartment lang yun. Sure ka? Baka mamaya may mawalang gamit dun. Namumulang tanong niya. Wala namang mahalagang gamit dun. Okay, hintayin mo lang ako sa banyo ah. Bakit? Anong bakit? Gagatlabing napasulyap siya sa tiyan nito. Bakit? Akala ko kasi sasabayan mo ako. Aray! Nananakit ka na ngayon ah. Ang dumi mo kasing mag-isip, doon ka na nga. Mamaya magising pa si Aiden sa kahalayan mo eh. Okay, basta kapag nagbago yung isip mo ah, nasa banyo lang ako. Inirapan niya ito. Matapos ibigay ang t-shirt ay inantay niyang matapos ito sa pagligo. Mabango na ako ulit? Tanong pa ni Harvey habang pinapatuyo ang buhok. Tinabihan din siya nito sa sahig at umupo. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Wala lang. Dito ka ulit natutulog? Inabot ni Harvey sa kanya ang towel kaya ipinagpatuloy niya ang pagtutuyo ng buhok nito. Baka hindi na muna. Mawawala si na mom ng 1 linggo kaya sabi niya, doon na muna ako matulog. Bakit? Gusto mo dito na lang ako? Baliw, umuwi ka naman. Ilang gabi ka nang nakikitulog dito oh. May bahay ka pa ba? Oo naman. Gusto mo kayo naman ni Aiden yung iuwi ko? Baliw. Bakit? Gusto ko rin kayong makilala ni Mommy, pati si Aiden. Sa picture lang kayo nakikita ni Mommy. Namula siya nang maalala na sila ni Aiden ang nasa wallpaper ng cellphone nito. Ano namang rason? Masyadong mahal ang oras ng pamilya mo para sayangin sa amin, no? Bakit mo sinasabi yan? Ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Galit ka ba? Sorry na, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Stop belittling yourself. Okay. Huwag ka nang sumimangot. Mas lalong ayaw kong umalis eh. Baliw, umuwi ka na habang maaga pa. Mamaya mahirapan ka na naman dyan sa daan. Sumama na kaya kayo ni Aiden sa akin. Ipapakilala ko kayo kina Mommy ngayong gabi. Huy, bakit ka ba nang bibigla ha? Ayoko nga, hindi ako handa no. Bakit naman? Basta wag mo na ulit sasabihin yun. Pinapakaba mo ko. Hindi ka naman mukhang kinakabahan eh. Para kang nadjejebs. Napahampas na lang siya sa lalaki. Ano ba? Tumatawang kinuha nito ang kamay niya at hinalikan yun. Biro lang. Nakasakit to kaagad. Kainis ka kasi. Okay, hindi na. Alis na ako. Hindi mo ba ako mamimiss? Ang OA mo, bukas ng umaga nandito ka na naman, diba? Ihahatid ko sa airport si na Mommy. Ramdam niya ang lungkot nang malaman yon. Anong oras ka makakapunta? Gabi na. May asikasuhin din ako sa office. Pinapapunta ako nila Mommy. So matagal pa yon. Napasimangot siya. Huy, wag ka namang ganyan. Hindi ako makakaalis eh. Hinawakan nito ang pisngi niya. Hayos lang, baliw. Mauna ka na Harvey, anong oras na baka gabihin ka pa lalo. Ako na maglalaban ng mga damit mo ha. Kuhanin mo na lang kapag tuyo na. Babalik ako bukas. Okay, hihintayin ka namin ni Aiden. Niyakap muna siya ni Harvey ng mahigpit bago ito umalis. Wait for me, okay? Babalik ka agad ako. Oh, bakit parang naiiyak ka? Hindi ko alam. Parang kinakabahan akong mag-isa ngayong gabi. Kagatlabing sagot niya. Hormones lang yata. Malapit nang magkaroon eh. I'm sorry. Sure ka? I'll stay here tonight. Maiintindihan naman nila Mommy.
No, okay lang. Sorry ang drama ko. It's fine. Ang cute mo naman kapag ganyan ka. Parang ayaw mo akong mawala. Pinagigilan nito ang pisngi niya. May kiss ako pagbalik, okay? Okay. Totoo? Nanlaki ang mata nito. Wala nang bawian yun Oo, kaya nga bumalik ka kaagad Isang mahigpit na yakap at tuluyan na itong lumabas ng bahay. Hindi mapakali si Eleonora ng gabing yun dahil may mangyayari pa palang pare-pareho nilang hindi inaasam. Sumiklap ang apoy sa kabilang bahay at mabilis na nadamay ang tinutuluyan nila dahil kahoy lamang yun. Hindi maalala ni Eleonora ang lahat, ngunit batid niyang bago sa mawalan ng malay ay yakap niya ang nag-iisang kapatid. Mabuti na lang at maaga kang dumating, Harvey. Nakausap ko yung isang pulis. Sinabi niyang naging pulbos daw ang bahay nila Leonora. Dinig niyang malalim na boses mula sa isang lalaki. Mabuti nga. Ano nang plano mo niyan, anak? Gusto mo bang sa bahay tumuloy sina Eleonora kasama yung kapatid niya? Boses naman yon ng isang ginang. She'll stay at my condo. Kasama namin si Aiden. Hindi pa naman siya ganun kalapit sa inyo. Baka hindi siya maging komportable. Mahinang sagot ni Harvey. Doon muna kami sa condo. Hindi ko sila kayang mawala sa mata ko Baka mamaya mangyari na naman yung kanina. And this time, hindi na ako umabot. Ramdam niya ang sakit sa bawat salita nito. Mabuti na lang at pinagkatiwalaan ko yung kutob ko na bumalik. I was able to save Eleonora and Aiden. Basta nandito lang kami ni Daddy mo kapag may kailangan ka, okay? We'll be gone for a week but our lines are open. Sabihin mo rin yun kay Eleonora, okay? Sure, Mom. I'll tell her. Saglit na tumahimik. Doon lang nagkaroon ng lakas si Eleonora na ibukas ang mga mata. Aiden, kaagad niyang tawag. Harvey, nasan si Aiden? Thank God you're awake, Eleonora. Kaagad siya nitong niyakap. Harvey, nasan si Aiden? Itinuro nito ang kabilang kama. He's already fine, Eleonora. Tulog lang siya. Bukas na bukas pwede na kayong umuwi. Hinihintay lang namin ang go signal ng doktor. Napahilamos siya ng mukha. Sunod-sunod ang pagbagsak ng luha. Hindi ko maalala lahat pero alam kong halos mamatay na kami sa sunog na yun, Harvey. Paano? Huwag na nating pag-usapan ng tungkol doon, okay? Breathe, love. Nahihirapan ka ng huminga. Sure kang ayos lang si Aiden. Tabi, pupuntahan ko siya. Huwag na muna. Baka hindi pa kayanin ng katawan mo. Sabi ng doktor maayos na ako, diba? Kayang-kaya ko na. Tumabi ka, Harvey. Gusto kong makita ang kapatid ko. Let her be, Harvey. Napatingin siya sa ginang na nagsalita. Hello, Iha. I'm Harvey's mom. Eto naman yung daddy niya. Masaya kaming makita ka. Ang tagal na naming hinihiling kay Harvey na dalhin ka sa bahay Hello po, Mom. Sir, pasensya na po kung naabala ko pa po kayo ngayong gabi. No worries. Hinawakan nito ang balikat niya at hinaplos. Pumunta rin kami para maging sandalan ng anak namin. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin pagdating dito sa ospital Panay na yung iyak at hindi mapakali sa sitwasyon yung dalawa. Maayos na ba talaga yung pakiramdam mo? Opo. Maraming salamat po, ma'am. Just call me tita. Okay po. Nginitian siya ng ginang. Panay ang pag-asikaso sa kanya ni Harvey kahit na nandoon ang parents nito. Nang makauwi na sila, ay doon lang sila nakahinga ng maluwag. Sobrang bait ng parents mo, no? Kanino ka nagmana? Nakangising tanong niya habang nagbabalat ng orange ang lalaki. Ewan ko rin Here, ubusin mo to para bumalik ka agad yung lakas mo. Kung makaakto ka kanina parang nag-aagaw buhay ako. Wala akong galos-halos Kahit na, nahimatay ka pa rin dahil sa usok. Mabuti na lang hindi nagkaroon ng komplikasyon ng baga mo. Si Aiden? Wala rin. Uuwi na tayo bukas pagkagising niya. Nanghihinang napasandal si Eleonora sa kama. Ay, hindi ko alam kung makakahanap ako kaagad ng mauupahan namin na kasing mura noon. May alam ka ba? Hindi naman pwedeng sa lansangan lang kami ni Aiden. Sinong nagsabing pababayaan ko kayong tumira na naman sa ganong klaseng bahay? Ano? You'll be staying at my condo. Doon na rin ako uuwi para mabantayan ko kayo. Baliw ka ba? Hindi pwede. Maghahanap kami ng ibang mauupahan ni Aiden. Ang mahal-mahal din kasi sa condo unit Hindi naman kita gagawing tenant. Titira kayo doon for free, okay? Huwag ka nang umangal. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Harvey? Hindi naman hobing Kumain ka na nga, gutom lang yan. Inis na nginuya niya ang sinubo nitong prutas. Sagot ko na rin pati pagkain at bills.
Ang hinihinging kapalit ko lang ay ang kaligtasan niyo. May trabaho at scholarship ako, Harvey. Kaya ko mag-abot ng pera. Alam ko, pero may pera din ako. Hindi ko kailangan yan. Ako sa bills pati pagkain. Nope. Ang gawin mo lang ay mag-focus kay Aiden at sa pag-aaral mo. Matutuwa pa ako. Sugar daddy ba kita? Kainis naman eh. Tinawanan lang siya nito. Kinabukasan ay hindi na siya nakapalag nang doon sila dumiretso sa condo ni Harvey. Dito na po tayo titira, Mama. Excited na tanong pa ni Aiden. Papa, sa'yo po to? This will be our house. May sarili kang kwarto. Gusto mo? Tabi kaming matutulog. Kaagad na sabat ni Eleonora. Ay, akala ko tayong dalawa yung magkatabi. Inirapan niya ito. Tara baby, itutour kita sa playroom. May pinalagay akong mga laruan doon para sa'yo. Nilibot ni Eleonora ang paningin. Hindi siya makapaniwala. Natitira siya sa lugar na nakikita niya lamang sa telebisyon. Ipinagluto niya ang dalawa ng hapunan habang naglalaro ang mga to. Sabay-sabay silang kumain at magkasama sila ni Harvey na pinatulog ang bata. Doon tayo sa balcony. Maganda ang view doon. Aya pa ni Harvey. Muli niyang sinulyapan ng kapatid bago sumunod. Niyakap siya ng malamig na hangin nang makalabas sila ng kwarto. Hindi pa kita napapasalamatan, Harvey. Ang dami mo nang ginawa para sa amin ni Aiden. Paano kita mababayaran yan? Ang laki-laki na ng utang namin sa'yo. Anya habang nakatingin sa ilaw na nagmumula sa mga bahay na nagmimistulang fairy lights. Hindi naman kita sinisingil. Huwag kang mag-alala. Kahit na, utang na loob ko pa rin sa'yo ang lahat. Malamang patay na kaming dalawa ni Aiden kung hindi ka nakarating kaagad. Paano mo ba kami nailigtas? Humarap siya sa lalaki. Tila hindi inaasahan ni Harvey yon dahil ilang pulgada lamang ang layo ng mga mukha nila habang ang mga mata ay nanlalaki. Hindi ako mapakali nung umalis na ako. Naaalala ko yung malungkot mong muka. Kaya nag-drive ako pabalik. Tapos nakita ko kaagad na may usok na nagmumula sa lugar nyo. Pagdating ko, nakasiksik kayo ni Aiden at magkayakap. Wala na kayong malay nun dahil sa kapal ng usok. Hindi makapaniwala si Eleonora nang maramdaman ang sakit sa boses ng lalaki. Sinong inuna mong buhatin paalis? Si Aiden, diba? Bakit kailangan kong unahin kung kaya ko naman kayong dalawang buhatin? Doon tuluyang tumulo ang luha ni Eleonora. Kaagad yung pinawi ni Harvey. Don't cry, tapos na yun. Hindi ko na rin hahayaang maulit pa ang nangyari sa inyo. Kung kailangan buong oras ay nasa tabi niyo ako, gagawin ko. Para masiguro ko lang yung kaligtasan niyo. Yan totoo? Takot na takot ako habang binubuhat ko si Aiden para makalabas kami. Ang daming nahulog na kahoy at may mga apoy pa yon. Alam mo kung anong mas nakakatawa? Pangalan mo yung tinatawag namin habang nakasiksik kami sa gilid kung saan hindi pa natutupok ng apoy. Hindi ko alam kung dadating ka ng oras na yun pero totoong umasa kami na dadating ka. Kasi ikaw lang yung meron kami, Aiden. Nagsimula siyang humikbi. Niyakap siya ng lalaki at paulit-ulit na hinalikan sa ulo niya. Sana hindi na lang ako umalis ng gabing yun. Nasasaktan ako na nararamdaman mo yan ngayon, Eleonora. Mariin siyang umiling. Huwag mong sisihin yung sarili mo, Harvey. Kasi kahit hindi ka dumating, dala naman namin ni Aiden ang masasayang alaala na nakasama ka namin. Yun na ang huling beses na napag-usapan nila ang tungkol doon. Nagpatuloy ang buhay ni Eleonora ngunit mas magaan na dahil laging nasa tabi si Harvey at palaging nakaalalay. Kasalukuyan siyang nagluluto ng hapunan nila nang pumasok ang dalawa at naghabulan sa loob ng kusina. Mama, si Papa kinikiliti niya po ako. Pagod na po akong tumawa, Mama. Sigaw ni Aiden at nagtago sa likod niya. Pagod ng tumawang batang yan. Sige nga, tignan nga natin kung pagod na. Halika dito. Nakangising tawag pa ni Harvey. Tama na, kakain na tayo. Magpahinga na kayo. Suway pa ni Eleonora. Ble! Ble! Ganti ni Harvey. Parang bata talaga. Magbihis ka na nga rin, Harvey. Naka-long sleeve ka pa Pawis na pawis ka na tuloy. Hindi ka ba napagod sa internship mo? Anya at kinuha ang tissue upang punasan ang pawis nito. Kaagad na ipinulupot ni Harvey ang braso sa babae. Kanina pagod ako habang nasa site. Pero ngayon nawala yun nang makita ko kayo ni Aiden. Corny mo. Sige na magbihis ka na. Baka matuyuan ka pa ng pawis Okay po, misis ko. Tara Aiden, ikaw na muna yung papaliguan ko. Maasim ka na Mama, maasim daw ako sabi ni Papa. Sumbong pa ni Aiden. Paamoy nga? Maasim nga. Humagalpak ng tawa si Harvey.
Ikaw din naman maasim, pareho lang kayo ni Aiden. Si Aiden naman yung tumawa ng malakas. Muling naghabulan ang dalawa palabas. Napailing na lamang si Eleonora ngunit naroon na naman ang pamilyar na haplos sa puso niya. Isang linggo bago ang graduation ni Harvey, ay dinala sila nito sa mansyon ng pamilya nito. Lubos ang kabang nararamdaman niya sa araw na yon. Sure ka bang gusto nila akong makita? Alam kong mabait si na tita pero baka hindi ako magustuhan ng mga kapatid mo, Harvey. Kinakabahang bulong niya dito habang papasok sila sa salas. Huwag kang kabahan. Sila pa nga yung nagpumilit sa akin na dalhin kayo ni Aiden dito eh. Are you excited, baby? Makita mo na si na tito. Opo, may baby rin po sila. Mahigpit ang pagkakayakap nito sa leeg ni Harvey habang buhat nito. Wala pa. Si Tito Harry baka matagalan pa. Pero may bebe na rin yun. Maganda rin katulad ni Mama Eleonora. Namula ang pisngi niya ngunit nagpanggap siyang walang narinig. Maya-maya'y nasa sala na sila kasama ang pamilya nito. Hi baby, ang cute-cute mo naman. Ilang taong ka na? Malambing na tanong ni Heather, ang bunso ng Salvatore. 5 na po. Nag-school na po ako, tita. Magalang na sagot ng bata. OMG, I'm your tita. Kuya, tita niya raw ako. Narinig ko. Mukha ka raw kasing matanda eh. Sagot ni Hayden. Dito ka sa akin. Kuripot yan, hindi ka bibigyan ng laruan. Ako si Tito Harper mo ah. Mas gwapo kesa sa papa mo, 'di ba? Parang hindi naman po. Sabay-sabay silang natawa sa inosenteng sagot nito. Abot ang bata mo pa pero manang-mana mo na yung ugali ng papa mo ah. Gusto mo, tuliin kita? Papa oh. Kinuha ni Harvey ang bata sa mga kapatid at umakbay kay Eleonora. Everyone, this is Eleonora. Siya ang ate ni Aiden, but he refers to call us mama and papa. Kaya titos and titas na rin kayo ni Aiden. Bawal umangal. Sino bang nagsabi nga angal kami? Halika nga dito, bebe. Ayaw lang umamin ni kuya pero siya talaga yung nakabuntis kay Eleonora, no? Batang ama talaga yan. Natatawang saad pa ni Hayden. Nasaan si Kuya Harry, tsaka si Letizia? Ipapakilala ko sana si Eleonora para maturuan na sila paano mag-alaga ng anak. Mahina si Kuya Harry, di pa magkakaanak yun. Nakangiwing sagot pa ni Harper. Maya-maya'y sumingit ang helper. Ma'am, sir, doon na raw po kayo sa dining area. Naghihintay na raw po doon si Ma'am Adelina. Let's go. Huwag ka nang kabahan. Kahit mukhang mga nakawala sa hawla mga yan, marunong naman silang makisama. Bulong pa ni Harvey. Kuya, you're so bad talaga. Halika ate, let's go inside. Tabi tayo sa upuan, okay? You're gonna tell me kung paano naging ganito ka-cute si Aiden. Gusto ko rin ng ganyan katalino at ka-cute na anak someday. Inangkla ni Heather ang kamay sa kanya at iginiya siya sa dining area. Si Aiden naman ay pinag-aagawan ng magkakapatid. Anong anak? Sinong nagsabing magkakaroon ka ng anak? Magmamadre ka, Heather. Pang-aasar pa ni Harvey. Shut up, kuya. Napatawa na lang si Eleonora sa mga to. Buong oras ay panay ang pagtawa at panggiti niya sa hapag. Hindi pa rin siya pinakawalan ni Heather kahit na nasa sala na sila. You know, akala ko hindi na magkakaroon ng girlfriend si Kuya Harvey kasi nga palagi siyang masungit and so masama sa akin. Pero bigla niyang sinabi na may mag-ina na raw siya. So, how is he as a boyfriend, ate? Nag-kiss na ba kayo? Nanlaki ang mata niya sa sunod-sunod na tanong nito. Ano, hindi ka naman boyfriend si Harvey, Heather? OMG, nasa iisang bahay kayo nakatira. May tinatawag kayong anak. At minsan, tabi pa kayong matulog. And you're telling me na hindi kayo? So ano kayo, ate? F-body? Anong F-body naman yan? F as in fudge. You know, loving-loving sa kama. Napanganga na lang siya. Marinig ka ng kuya mo, nasa garden lang sila. Oh my God, namumula ka. So may nangyayari na sa inyo ni kuya? Kahit wala kayong label? Wala. Minsan lang naman kaming magkatabing matulog kapag pinilit ni Aiden, okay? Pero hindi namin ginagawa yun. Saan mo ba napulot ang mga yan, Heather? Sayang. Hihingi pa naman sana ako ng tips. May crush kasi akong guy, ate. Shh lang ah. Public school teacher siya. Napayaka pa ito habang humahagikik. Alam ba ng mga kuya mo yan? Hindi, pero secret lang natin to ah. Sobrang strict nila kuya. Gusto nga nila akong pagmadrehin eh. Pero I want to build a family someday. Hindi nila ako mapipigilan. Hindi ko sasabihin kay Harvey unless nagtanong siya sa akin. Hindi ako sanay na magtago ng sekreto sa kanya. And you're telling me na walang kayo sa lagay na yan ah. Napakatorpe ni Kuya Harvey. Ayaw gayahin si Kuya Harry. Tinuka kaagad si Ate Letizia.
Wala lang sila ngayon kasi busy sila since graduating si Ate Leticia. Napahalong baba ito sa kamay. They're also starting to get so busy. Palagi akong naiiwan sa bahay. Si Kuya Harvey naman nakabukod na at kasama ka. While Kuya Harper is laging nakatambay sa bahay nila grandma and sinusuyo yung personal maid doon. Si Kuya Hayden naman may tinatago eh. I think he's also in love. Lahat naman kayo in love eh. Huwag ka nang malungkot dyan. Sa bagay, sana maunahan ko si Kuya Harvey, ang bagal eh. Napailing na lang siya sa nanunuksong tingin ni Heather. Nang lumalim ang gabi, ay inakyat na siya ni Harvey sa kwarto dahil nauna na doon si Aiden. Nasa kabilang kwarto lang ako. Kapag may kailangan ka, kumatok ka lang ha. Nasa itaas na floor si na mommy. You can also disturb them. Nakangiting pahayag ni Harvey. Namumula yung mga mata mo. Nag-inom ka ba? Kunot noong tanong niya. Konti lang. Ang kulit ni Hayden eh. Pumuslit lang kami kasi nauna nang natulog si na mom. Gusto mo ng kape? Hindi na. Hindi ka pa ba inaantok? Hindi pa. Namamahay yata ako eh. Dito muna ako. Mag-usap na muna tayo hanggang sa makatulog ka. Hinila siya ni Harvey palabas ng balcony. Wala siyang nagawa nang pumwesto ito sa likod niya at nilagay ang kamay sa magkabilang side niya. Ang bango mo. Bulong pa nito. Ramdam niyang hininga nito sa batok. Harvey? Ang ganda ng view, no? Oo. Are you okay? Bakit parang ang bilis ng tibok ng puso mo? Ayos lang. Malamig kasi. Do you want me to get a jacket for you? Wag na. Kaya ko naman yung lamig. Saglit silang natahimik. Tuluyang isinubsob ni Harvey ang mukha nito sa batok niya, dahilan para mahigpit siyang mapakapit sa railings. Eleonora, nag-usap kami saglit ni Daddy kanina. Sinabi kong magsisimula ng mag-aral si Aiden at inutusan niya akong asikasuhin ng papers niya. Doon siya gustong pag-aralin nila Daddy sa private school namin. Bulong pa ni Harvey. Bakit naman? Private yun, Harvey. Baka hindi ko kayanin yung tuition. Nagtingin-tingin na tayo ng school, diba? Maraming magagandang public school. Alam kong sasabihin mo yan, kaya nga kahit gustong sagutin ni Daddy yung tuition fee, ay inutusan niya akong i-process yung scholarship ni Aiden. He will be our company's scholar until he graduates. Nangilid ang luha ni Eleonora. Kagatlabi siya habang nakatanaw sa kalawakan. Narinig mo ba yun, Nay? Nawala kayo sa amin pero hindi ko naramdaman na pinabayaan niyo ko. Siguro kayo ang nagpadala kay Harvey para tulungan ako, no? Hello, ma'am, sir. Mahal ko po ang anak niyo. Kaya hindi ko siya pababayaan. Pareho silang tumitig sa kalawakan. Hindi ko sila pababayaan ni Aiden. Alam mo ba, kung hindi ko magawang pag-aralin si Aiden, baka kuhanin siya ng DSWD sa akin o ibibigay siya sa kamag-anak ko. Natigilan si Harvey. Ramdam niya ang mariing titig ng lalaki sa kanya. Kinausap ako ng barangay na ilalagay daw nila si Aiden sa pangangalaga ng DSWD. Pero halos lumuhod ako para lang hindi nila gawin yun. Sinabihan nila akong ilagay na lang si Aiden sa mga kamag-anak namin sa probinsya. Pero hindi ko kaya. Baka kasi kung anong gawin sa kanya dun tapos wala ako para ipagtanggol siya. Masumigpit ang yakap ni Harvey sa kanya. Binabantayan pa rin kami ng barangay. Nakausap ko sila last time. And nakita naman nila na unti-unti nang nagiging maganda ang buhay namin ni Aiden. Kaya maraming salamat, Harvey. Kasi ginagawa mong magaan ang lahat. Handa kang buhatin kami ni Aiden. Wala naman kasi sa akin yun. Mahal ko ang ginagawa ko, Eleonora. Hinarap siya ni Harvey. Ilang beses siyang napalunok nang kaagad mapunta ang tingin nito sa labi niya. Eleonora. Nakangiting inilapat niya ang hintuturo sa labi nito. Alam ko, Harvey. Pero kaya mo bang maghintay na muna? Hanggang sa makagraduate lang ako? Really? Huwag na muna ngayon, okay? Pero gusto kong ipangako ang sarili ko sa'yo. Walang ibang lalaki ang magkakaroon ng kakayahan na tapatan ng lahat ng nagawa mo sa akin. Sa'yo lang ako kahit na hindi pa malinaw ang lahat sa atin ngayon. Sinserong napangiti ang lalaki. Hinalikan siya nito sa noo at muling niyakap. Thank you for assuring me. Sa ganda mong yan. Nakakatakot kasi ang dami kong kakumpetensya sa'yo. At least ngayon alam ko na ako yung pinakagwapo sa kanilang lahat. Oo na, ikaw na yung pinakagwapo sa lahat. Talaga, mabuti na lang din at nakontrata ko na si Aiden. Pinapirma ko na eh. Sabi ko ako lang yung magiging papa niya at wala nang iba.
Invalid yun, wala pa siyang hustong gulang. Kahit na. Nagmana sa akin si Aiden. May isa siyang salita. Bakit ba kinukontra mo ko? Gusto mo bang may ibang papa si Aiden? Ang OA mo. Kapag nangyari yun, baka si Papa Jesus na yung tinutukoy niya. Sabay silang napatawa. Dumaan ang mga araw at si Leonora ang pinakamasaya sa graduation ni Harvey. Kahit na magsimula itong magtrabaho sa kumpanya, ay hindi ito nawalan ng oras sa kanila. Hatid sundo sila sa school at minsan pinaglulutuan ng pagkain. Hanggang sa dumating ang araw ng graduation ni Eleonora. Ayusin natin yung blouse mo, Iha. Ayan. Alam mo, kahit na sobrang simple lang ng suot mo, ang ganda-ganda mo pa rin. Ngayon ngang simpleng white dress lang yung suot mo, halos agawin mo na yung atensyon ng crowd. Paano pa kaya kapag wedding dress mo na yung suot mo? Nahihiyang napangiti na lang si Eleonora sa ina ni Harvey. Malapit nang magsimula ang program at buong pamilya ni Harvey ang naroon, except sa lalaki. Thank you po, tita. Wala po ako dito ngayon kung hindi dahil sa inyo ni Harvey. Thank you din po, tito. Pagtatrabahuan ko po ng sobra ang lahat para maibalik ko lahat ng naitulong niyo sa amin ni Aiden. Ngumiti ang lalaki at tinapik ang balikat niya. Congratulations, Iha. Wala naman kaming hinihinging kapalit. Well, except for one thing. Sana wag mong paiyakin ang anak namin. Buong buhay niya, ikaw lang ang minahal niya. Pahayag ng ama ni Harvey. Gagawin ko po ang lahat para hindi mangyari yun. Isa rin po ako sa mga masasaktan kapag nakita ko siyang lumuha. Talaga? Di hindi ako uuwing luhaan ngayong gabi. Napalingon siya sa pamilyar na boses na yon. Halos mapatalon siya, papunta sa bisig ng lalaki. Harvey, akala ko hindi ka na pupunta. Naayos na ba yung problema sa site? Bakit naman ako hindi pupunta? Pinaka-importanting araw to para sa'yo, Eleonora. Congratulations, baby. You made me so proud. Napahiyaw siya nang buhatin siya nito at iikot sa hangin. Ibaba mo ko, ang bigat-bigat ko eh. No, I'm so proud of you, Eleonora. Kaya kitang buhatin paakyat sa stage na yun. Baliw, tita oh. Natatawang pinalo ng ginang ang anak sa kamay. Magugusot yung damit ni Eleonora, anak. Isuot mo na nga tong toga niya. Ayaw pang suotin kanina kasi ikaw daw yung gusto niyang maglagay eh. Really? Maganda naman kahit walang suot ah. Namumulang hinampas niya ang lalaki. Nakangising inilapit nito ang bibig sa tenga. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Pero sure akong maganda ka pa rin kahit na anong saplot. Harvey, wala tayo sa bahay. Natawa ito. Halika nga dito, isusuot ko na. Napakagandang babae. Kanino ka lang? Ang corny mo, baka mamaya may makarinig sa'yo. Malaman pa nila kung gaano kabadoy ang dating campus crush. Nakalimutan mo na ba yung usapan natin? Grabe, nagka-amnesia na kaagad. Tinawag na ang mga estudyante para pumila. Wala namang tinag ang dalawa. Wala namang araw na nakalimutan ko yun, Harvey. Gulat ang lalaki nang hatakin niya ang necktie nito upang maglapit ang mukha nila. Mag-girlfriend-boyfriend na tayo simula ngayon. Naghiyawan ang mga kararating lang na kapatid ni Harvey. Naiwan namang tulala ang lalaki. Hinalikan niya ako, Mommy. Sa lips pa. Nauutal na sabi niya. Natawa ang mag-asawa. Oh, nakita namin. Umayos ka nga, Harvey. Hindi tayo dapat ganyan sa mga babae. Ow! Ang sakit nun, misis ko. Biro lang naman. Dapat ganyan natin kamahal ang mga babae sa pamilya, okay? Bawal sa bata yun. Pagsabihan mo yan si Eleonora, muntik nang makita ni Aiden. Mabuti na lang natakpan ko yung mga mata niya. Madramang saad pa ni Harry. Hindi mawala ang ngiti ni Harvey habang nagpapatuloy ang programa. Si Adelina ang kasamang umakyat ni Eleonora sa stage. Mahigpit na yakap naman ang sinalubong ni Harvey sa kanya pagkababa. Finally, I'm so proud of you, baby. Thank you, Harvey. Thank you po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan, pero hindi ko sasayangin ang lahat ng to. Humihikbing Anya habang nasa bisig ng lalaki. Dalawin natin si nanay bukas ha. Ipapakilala kita sa kanila bilang boyfriend ko at tumayong ama ni Aiden. Ganun na nga ang nangyari pagkatapos ng araw na yon. Naging mas matatag ang relasyon nilang dalawa. Naging abala si Leonora sa pagre-review para sa psychometrician licensure exam. Kinakabahan ako, Harvey. Ayokong tignan. Baka mamaya hindi ako nakapasa. Sayang yung 6 months na tinambay ko. Naiiyak na bulong niya sa lalaki. Magkatabi sila sa sala habang tulog sa kwarto si Aiden. Kaharap nila ang laptop.
Huwag kang kabahan, basta kung anong maging resulta nito. May kiss ka pa rin sa akin mamaya. Malambing na sabi ng lalaki. Parang ikaw lang naman yung matutuwa dun eh. Eto na, bubuksan ko na yung website, okay? Tinakpan ni Eleonora ang mga mata. Ano, na-scroll mo na ba sa ibaba? Nandyan yung apelido ko. Mukhang hindi ko na kailangang mag-scroll. Bumagsak ang balikat niya. Hindi ako nakapasa. Top 1. Valdez Eleonora C. From University of San Jose del Monte. With the ratings of 97.80% baby. You did not just pass the licensure exam. You aced it! Mabilis ang napatingin nang maramdaman ang matinding paghanga sa boses nito. Nakapasa ako? At nagtapuan pa. Well, bakit pa ba ako magtataka? Napakagaling mo. Hindi na nakakagulat na nagtapuan ka. Nakangiting anito sa bayakap sa kanya. Congratulations, Eleonora. I'm so happy that I'm witnessing your success. You're part of my success, Harvey. Hindi lahat ng to mangyayari kung wala ka. Pinunasan nila ang luha niya. Kahit na gusto kong magbuhat ng bangko ngayon, hindi ko gagawin dahil alam kong pinaghirapan mo lahat ng to. Nakita ko kung paano mo pagsabay ng pag-aalaga sa amin ni Aiden at pagre-review. Unti-unti mo nang binubuo ang pangalan mo, Eleonora. Proud na proud ako sa'yo. Sigurado akong maiiyak din sa tuwa si na mommy kapag nalaman nilang tungkol dito. Oo nga, ilang araw na akong tinatawagan ni Tite. Mas kinakabahan pa siya kaysa sa akin. Ako rin kinakabahan. Baka hindi maging sapat yung kiss ko para mapawi ang lungkot mo kung sakali. Speaking of kiss, nasan yung reward ko? Nakapasa ako at nag-top 1 pa, so dapat hindi lang kiss yung reward ko ha. Ngumuso pa siya. Naghahangad ka pa ng iba. Isa pang anak gusto mo? Natatawang hinampas niya ang lalaki nang ihigasan nito sa sofa at paibabawan. Baliw, ilang taon pa no, mag-iipon pa ako para sa sariling bahay namin ni Aiden. Tapos magmamasteral din ako. Makakapaghintay ka pa ba? Anong bibili ng sariling bahay? Sa akin kayo titira no? Kahit ilang mansyon pa ibibigay ko. Bakit ka pa bibili? Malamang gusto ko ng bagay na matatawag kong sa akin okay. Investment lang tapos ipapamana ko sa mga anak natin. Pero makakapaghintay ka pa ba? Oo naman. Wala naman akong choice. Hinalikan siya nito. Kailan mo ba ako balak pakasalan? Kapag nakaipon na tayo, kung okay lang sa'yo, gusto ko mag-ipon para mahatian kita sa gastos. Oo naman. Kahit na lahat ng pera ko, pera mo din. Lagi ka na lang nag-a-adjust para sa akin. Hindi ka ba napapagod? Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Mahal na mahal kita, Harvey. Sana hindi ka mapagod sa akin. O kung mapagod ka man, sana ako pa rin yung pahinga mo. Napapagod din naman ako. Pero hindi ito yung pagod na makakapagpasuko sa akin. Napangiti siya. Dumukwang si Eleonora upang patakan ito ng halik. Isang bagay pa pala. Si Aiden, sa atin pa rin siya kapag nagpakasal tayo, 'di ba? Lalo kapag nagsimula na tayong bumuo ng pamilya. Oo naman. Siya yung unang naging anak natin. At ituturing ko pa rin siyang anak kahit na tumungtong na siya ng 20 anyos. Ang bilis niyang lumaki. Busy na siya ngayon sa pag-aaral. Sa susunod, hindi natin mamamalayan may girlfriend na rin siya. Ayos yun. Hindi na ako magtataka pag maraming babaeng napaiyak ang batang yun. Ay sus, ginaya mo pa sa'yo. Wala akong pinaiyak na babae Ikaw pa lang, pero sa ibang rason. Alis na nga dyan, baka magising si Aiden, aakyat na ako. Doon ako matulog sa kwarto niyo. Ikaw bahala. O ikaw yung matutulog sa kwarto ko ngayon? Pwede din naman. Impit ang tili niya nang buhatin sa nito paakyat. My baby deserved a reward tonight. Talaga, kaya ayusin mo. Sabay silang natawa sa isa't isa. Hanggang ngayon ay hindi makapaniwala si Eleonora na naabot niya ang lahat ng pangarap niya kasama si Harvey. Nauna nang umangat si Harvey. Hintay naman itong maging successful ang buhay ng babae at inalalayan. Lumipas ang maraming taon, hindi mabilang ang mga naging pagbabago. Ngunit nanatili ang apoy sa pag-iibigan ng dalawa. Hey Van, call your Kuya Aiden and your papa. Magla-lunch na tayo. Kanina pa nakatutok sa TV ang mga yon. Utos ni Eleonora sa babaeng anak na una niyang iniluwa 5 taon na ang nakararaan. Si Elora na lang po, ma. Sakit po ng paa ko. Kanina sa ballerina class ko po. Please. Pakiusap pa ni Haven. Ilalaro pa ako, Barbie. Kaagad na. Angal pa ni Elora. 4 na taong gulang. Diyos ko po, mga batang to. Sige nga ako na lang.
Bantayan niyo ang pagkain ha. Huwag pupunta malapit sa swimming pool. Haven, bantayin mo si Elora. Yes po, Mommy. Mabilis na pumasok si Eleanora sa bahay. Naabutan niyang mag-ama sa sala at magkaakbay pa. Kakain na, hindi pa ba tapos yung pinapanood niyo? Nakapamewang na hinarangan niya ang TV. Mama, patapos na po. Teka lang po. Reklamo ni Aiden. Hindi, unahin niyo ang tanghalian. Kayo pa naman yung nag-request na sa labas tayo kumain. Papa. Wala tayong magagawa. Si Mama na yan, sundin na lang natin. Nakangising saad ni Harvey at kinindatan pa siya. Ewan ko sa'yo, nagmana talaga sa mga bata. Iiling-iling na anya. Kaagad siya nitong inakbayan habang palabas sila. Ayos lang yun. Gusto mo dagdagan pa natin ng isa? Pakasakaling sa'yo naman magmana. Isa pa yung mukha mo. Ayoko na. Ang hirap manganak. Buti sana kung ikaw yung iire. Okay, magbabago rin naman yung isip mo. Pilyo ito ngumisi. Si Harvey ang naglagay ng mga pagkain sa kanya-kanyang plato. Si Elora naman ang nagdasal. Papa God, maraming thank you po kasi wala pong work si na Mama tsaka Papa ngayon. Maraming thank you po kasi sabay-sabay po kaming kumakain ngayon. Sana po lahat ng tao sa mundo may food sa plates nila. At sana po mabusog din po sila. Isa pa pong wish, Papa God. Sana po palagi kaming ganito para po makasama po namin si na Mama. Yun lang po, Papa God. Sana po hindi po kayo magalit sa dami ng wish ko. Amen. Nakangiti si Eleanora sa anak. Nahihiyang nag-ayos ng buhok ang bata. Very good, Elora. Let's eat. Saad ni Harvey. Sa kalagitnaan ng kainan nila ay inilapit ni Eleanora ang bibig kay Harvey. What is it, baby? Biro lang nang sabihin ko na ayaw ko ng mag-anak. I took a pregnancy test earlier and puro positive yung lumabas. I'm pregnant with our 4th child, Harvey. Kita ni Eleanora ang pagkinang ng mata nito dahil sa luha. Yun ang tagpong paulit-ulit niyang nakikita sa tuwing hindi masukat ang saya ng lalaki. At kailanman ay hindi siya nabigong makita ang mga mata na yun sa mga sumunod na taong magkasama sila. Ngayon masasabi ni Eleanora na hindi siya takot na harapin ang lahat ng mangyayari sa kanila sa hinaharap dahil naroon si Harvey upang pagaanin ang lahat at pasanin ang mundo para sa kanya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Eleanora at Harvey. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod po, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.